May mga tao na iniisip na kumikilos lamang ang Diyos sa pamamagitan ng lambing kapayapaan at mga bulaklak sa daraanan. Pero paano kung kumilos siya gamit ang kapangyarihan? Hindi bilang isang sumusubok, kundi bilang isang nag-uutos. May mga sandali sa Biblia na hindi kasya sa mga malumanay na pangangaral tuwing linggo. Dahil ipinapakita nila ang isang Diyos na marunong ding ipaglaban ang kanyang mga mahal. At kapag siya'y kumikilos, ang langit ay gumagalaw ng walang awa. Sa kwentong ito, walang naganap na tradisyonal na labanan. Walang sagupaan ng mga hukbo, walang mahahabang talumpati ng katapangan. Isang anghel lamang ang kinailangan. Sa isang gabi lang, isang buong imperyo ang napatahimik, hindi dahil sa gawa ng tao, kundi dahil sa isang banal na paghipo na walang nakakita kung kailan dumating. Pero nakita ng lahat ang iniwang bakas. At marahil, ang tanong ay hindi lang paano ito nangyari, kundi bakit gagawa ang Diyos ng isang bagay na ganito? Ano ang nasa likod ng isang kilos na napakamakapangyarihan at hindi inaasahan? At higit pa, kumikilos pa rin kaya siya sa ganitong paraan ngayon sa panahon na tila napapaligiran tayo sa lahat ng dako? Baka ang sagot ay mas malapit kaysa sa inaakala mo. Bago tayo magpatuloy sa video, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa channel at naka-activate ang mga notification. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang mga susunod na video na ginawa ng may pagmamahal upang palakasin ang iyong espiritualidad at pagyamanin ang iyong pananampalataya. Hindi araw-araw nagigising ang isang hari at nadiskubreng ang isa sa pinakamalalaking hukbo sa mundo ay nasa harapan na ng kanyang pintuan. Pero ito mismo ang nangyari kay Ezekias. Nangangatalang trono ng Juda sa anino ni Sennacherib, ang hari ng Assyria, isang taong sanay na durugin ang mga syudad na parang luwad sa kamay. Ang ginagawa niya sa kanyang mga kaaway ay hindi lamang pagsakop, kundi ganap na kahihiyan. Si Ezekias, bagamat isang tapat na lingkod ng Diyos, ay ngayon ay nakikita ang takot na nakaukit sa mga pader ng syudad. Hindi ito basta-bastang banta sa politika, kundi isang pagsubok ng pananampalataya. At sa kaibuturan ng kanyang puso, may pakiramdam siya na ang kwentong ito ay hindi magtatapos tulad ng iba. Napalilibutan ang Jerusalem, literal. Mula sa itaas ng mga pader, tanaw ng mga sundalo ang mga toldang kalaban na kumakalat parang salot sa disyerto, at hindi ito tahimik na paglusob. Ang dala ni Sennacherib ay ingay, pangungutya at pang-aalipusta. Para bang gusto niyang gumuho ang syudad mula sa loob bago pa man maghagis ng isang bato. Alam ni Ezekias ang mga balita ng pagkawasak na gawa ng mga Asiryo, mga pader na bumagsak, mga hari na pinatay, mga bayan na inalipin. Ang tanong, magiging isa na lang ba ang Juda sa mahabang listahan ng mga nasakop? O mayroong kakaiba sa lugar na ito, isang bagay na wala ang ibang mga bansa? Ang nakakatuwa, hindi isang karaniwang hari si Ezekias. Nagsagawa siya ng mga reformang espiritual, pinanumbalik ang templo at tinawag ang bayan sa pagsisi. Para bang ang kanyang pamumuno ay isinugo
upang baligtarin ang kapalaran ng isang nawawalang henerasyon. Pero ngayon, sinusubok ang lahat ng iyon. Madaling magtiwala kapag maayos ang lahat, pero kapag nanginginig ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa, doon tunay na nasusukat ang pananampalataya. Hindi lang buhay ni Ezekias ang nakataya, kundi ang kapalaran ng buong bayan na umaasa na alam ng kanilang hari ang kanyang ginagawa. Samantala, si Sennacherib ay labis ang kumpiyansa. Hindi niya nakita ang kaibahan ng Juda sa mga kaharian na winasak na niya noon. Sa kanyang paningin, ang Diyos ng Israel ay isa lamang sa maraming Diyos. At lahat sila'y nabigo sa harap ng kanyang kapangyarihan. Ang pagkakamali niya ay hindi niya nakita na sa pagkakataong ito, hindi lang niya kalaban ang mga tao. Kapag may umaatake sa isang protektado ng Diyos, walang saysay ang dami ng sundalo o lakas ng armas. Ngunit sa sandaling iyon, tila ba walang katiyakan ng lahat at ang takot ay palaging bumabalot sa puso ng hari. Nagmamadaling nagbigay ng mga mungkahi ang kanyang mga tagapayo. May mga nagpanukala ng pagsuko at may mga nais makipag-alyansa sa Ehipto. Pero alam ni Ezekias na ang pag-asa sa tao ay parang pagpapalit lang ng isang uri ng pagkaalipin sa iba. Kailangan niyang gumawa ng desisyon na kakaunti lamang ang may tapang gawin, ang magtiwala sa hindi nakikita habang ang nakikita ay sumisigaw ng pagkatalo. At para sa marami, isa itong uri ng kabaliwan. Pero kung minsan sa ganitong kabaliwan nakatago ang tunay na karunungan. Sapagkat paano mo mapapanatili ang katinoan kung napapaligiran ka ng mga tinig na nagsasabing tapos na ang lahat? Hindi inosente si Ezekias. Alam niyang kulang ang lakas ng kanilang hukbo para lumaban ng matagal. Pero alam din niya na may lakas na hindi nasusukat sa bilang. Siya ay isang taong bagamat hari ay marunong umamin sa sarili niyang limitasyon. At marahil dito mismo nagpapakita ang Diyos ng mas malinaw kapag ang kayabangan ay napalitan na ng kababaang loob. Habang nagyayabang ang kalaban tungkol sa mga bayan na kanyang winasak, unti-unting nauunawaan ni Ezekias na ang darating na tagumpay ay hindi manggagaling sa kanya, kundi sa isang mas makapangyarihan pa. At iyon pa lamang ay sapat na upang baguhin ang lahat. Sa ganitong panahon, bawat hakbang ay mahalaga. At ang susunod na hakbang ni Ezekias ay hindi para sa harap ng mga tao, kundi sa harap ng Diyos. Isang tahimik na hakbang, ngunit puno ng pananabik. Habang humihigpit ang paglusob sa labas, may mas malalim na digmaan ang namumuo sa loob. Para bang ang tunay na labanan ay nagaganap sa ibang dako. Isang labanan na hindi magwawagi sa pamamagitan ng sibat, kundi sa pamamagitan ng mga luha. Nananatiling nakatayo ang mga pader ng Jerusalem, pero sa labas paulit-ulit na ang pag-insulto. Hindi sapat ang pagkubkob, ngayon ay kasabay na rin ang mga salitang matalim na parang espada. Hindi lamang pag-uutos ng pagsuko ang isinisigaw ng mga sugo ng Assyria. Sila'y tumatawa, nanlilibak at humahamon.
At ang target nila ay hindi lang ang bayan, kundi pati ang Diyos ng Israel. Malalakas nilang binibigkas ang kanilang mga panunuya para marinig ng lahat. Layunin nilang yugin ang pananampalataya ng mga nananatiling naniniwala. Aling Diyos ang nakapagsalba ng kanilang bansa mula sa sigaw nila. At ang tanong na iyon ay hindi pag-uusisa, kundi paghamak kayabangan na nagkukubli sa anyo ng lohika. Alam ni Rabsaces ang tagapagsalita ni Sennacherib ang kanyang ginagawa. Hindi lang niya ginamit ang wika ng mga tao, ang Hebreo, kundi pumili rin siya ng mga salita na tila may talim. Gusto niyang ipagduda ng bayan si Ezekias ang kanilang sarili at higit sa lahat ang Diyos. Inihalintulad niya ang Panginoon sa mga Diyos ng Syria, Hamate at Arpade na winasak nila. Para bang sinasabi niya, isa lang ang inyong Diyos sa mahabang listahan ng aming mga tagumpay. Hindi nila naunawaan na hindi nila basta sinasalungat ang isang estatwa ng bato, kundi isang Diyos na buhay, naroroon at hindi hinahayaang pagtawanan ng walang kapalit. Tahimik na nakikinig ang mga tao sa ibabaw ng mga pader. Malalaki ang mga mata at ang mga puso ay pumapagitna sa takot at pag-asa. Mahirap hindi matinag. Alam nila ang mga kwento, mga kaharian na bumagsak, mga lungsod na naging abo. At heto ang isang tao nagsasalita na tila tiyak na ang katapusan ng Jerusalem. Para kay Rabsaces, tapos na ang istorya, pero may isang bagay siyang hindi alam. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang kawalan. Minsan siya ay naghihintay hanggang sa tamang oras. Nang marinig ni Ezekias ang lahat ng iyon, hindi siya tumugon gaya ng karaniwang leader. Hindi siya pinangibabawan ng kayabangan at hindi rin siya gumanti ng insulto. Alam niya na ang mga salitang basta-basta ibinabato sa hangin ay hindi sapat upang manalo ng digmaan. Sa halip, pinili niyang manahimik. At ang katahimikan na iyon ay mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang galit na talumpati. Kapag ang pinakabanal ang binabanatan, ang sagot ay hindi matatagpuan sa lakas ng sigaw, kundi sa lalim ng pananampalataya. Hindi pumatol si Ezekias sa hamon. Sa halip, dinala niya ang bigat ng lahat ng iyon sa iisang lugar kung saan ang panlilibak ay nagiging panalangin. Ang templo, ang paghamak sa Diyos ay hindi nabago. Mula pa nung sinaunang panahon, paulit-ulit ang pagkakamali ng mga taong nag-aakalang sila'y mas dakila kaysa sa banal. Ang problema, kapag ang isang tao ay naghamon sa Diyos, hindi niya lamang kinakalaban ang tao, kundi isang bagay na hindi kayang sukatin ng lakas ng tao. At darating ang panahon na babayaran ito. Malaking pagkakaiba ang nagmula sa pagtatanong dahil sa kamangmangan at sa panlilibak dahil sa kayabangan. Hindi nais ng mga Asiryo na umunawa. Nais nilang mangutaya. At doon nagsisimula ang pagbagsak ng maraming imperyo. Sa paningin ng mundo, laging mukhang mahina ang pananampalataya kumpara sa espada. Pero alam ng tunay na mananampalataya na may isang di nakikitang lakas na tumatayo kapag lahat
ay tila nawala na. Hindi kataka-taka na ang mga pinakadelikadong tao sa kasaysayan ay hindi ang may pinakamalalaking hukbo, kundi ang mga naglakas loob na maniwala kahit wala nang naniniwala. Hindi ito naunawaan ni Rabsaces. Akala niya ay kontrolado niya ang takot. Hindi niya namamalayan na bawat salita niya ay naghuhukay sa sarili niyang pagbagsak. At kapag ang hamon ay sumasaling sa langit, ang langit ay hindi nananatiling tahimik. Pero bago dumating ang tugon, may kailangang tumayo. Hindi sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng pusong punit. At iyon ang sumunod na nangyari, sapagkat may mga sandaling ang pananampalataya ay hindi na lamang salita. Ito'y nagiging sigaw, nagiging luha, nagiging pagyuko sa lupa. Kung nagugustuhan mo ang nilalamang ito, paki-like ang video. Hindi lamang nito tinutulungan ang channel, kundi tumutulong din na maikalat ang mensaheng ito sa mas maraming tao. Kapag ang mga salita ay mas matalim kaysa espada, iisa na lamang ang lugar na may kabuluhan, ang santuwaryo. At doon nga tumakbo si Ezekias, hindi bilang isang hari, kundi bilang isang taong durog ang kaluluwa. Pinunit niya ang kanyang mga damit bilang tanda ng pagsuko, isang mabigat na kilos para sa isang koronado. Hindi niya dinala ang kanyang hukbo ni ang kanyang mga general. Ang dinala niya lamang ay ang kanyang sakit, ang kanyang pagdaing at ang kanyang pananampalataya. Sapagkat sa pagitan ng mga pader ng templo, alam niyang hindi basta problema ang kaharap niya, kundi isang imposibleng sitwasyon. At ang imposibleng bagay ay nangangailangan ng kakaibang tugon. Hindi mo kayang labanan ang hindi nakikita gamit ang nakikitang sandata. Ang panalangin ni Ezekias ay hindi paulit-ulit na dasal o formalidad. Ito'y totoo, ito'y hilaw, isang panalangin na hindi magkasya sa anyo ng tradisyon. Ibinuhos niya ang kanyang kahinaan sa harap ng Diyos na nakakakita ng hindi kayang makita ng tao. Buong puso niyang ipinahayag, Panginoon, Ikaw lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian sa lupa. Hindi iyon pambobola. Isa iyong pag-amin. Isa iyong pagsuko. Kahit hindi niya alam kung ano ang magiging tugon, at gayunman, nagtiwala pa rin siya. Maraming hari ang gagamitin ang kanilang kapangyarihan para maghanap ng alyansa o manipulasyon. Pero hindi si Ezekias. Hindi siya humingi ng estratehiya, humingi siya ng saklolo. At dito nagsimula ang pagbabago, sapagkat ang tumatakbo sa Diyos sa oras ng kagipitan ay nagtatagumpay na bago pa man dumating ang sagot. Inilatag niya ang liham ng pagbabata sa harap ng altar. Hindi niya itinago, ipinakita niya sa Diyos. At ito ay isang aral na bumabalot sa mga panahon. Kapag hindi mo na alam ang gagawin, huwag kang magkunwari ng tapang. Ilantad mo ang iyong kahinaan sa Kanya na kayang gawing tagumpay ang kaguluhan. Nakakatuwang isipin na habang pinatalim ng mga Asiryo ang kanilang mga espada, pinatatalim naman ni Ezekias ang kanyang puso. Habang sa labas ay binibilang ng kalaban ang mga araw hanggang sa pagsalakay, sa loob naman binibilang niya ang awa ng Diyos na hindi pa kailanman natalo sa labanan. At ito ay hindi relihiyon. Ito ay pagdepende. Isang pagkaalam na kahit napapalibutan ng mga higante, ang tunay na lakas ay dumarating mula sa pagyuko. Ang sinumang nakakaunawa nito ay hindi na nagdadasal para lamang
sa ritual, kundi para sa mismong paghinga ng kaluluwa. At madalas sa ganitong panalangin, ang langit ay yumuyuko. Ang katahimikan ng Diyos noon ay hindi kawalan, kundi pansin. Ang akala ng iba'y pagkaantala, pero ito'y tamang-tamang paghahanda para sa pagsibol ng pananampalataya. Hindi kailanman nagmamadali ang Diyos dahil hindi siya kailanman nahuhuli. Pero ang puso ng tao kailangang ihanda. At si Ezekias ay hinuhubog sa pagitan ng luha at panalangin upang makita ang isang tugon na hindi manggagaling sa kalasag o sibat. Habang basa pa ng luha ang kanyang mga mata, may gumagalaw na sa mga kaitaasan. May isang bagay na makapangyarihan na nangyayari kapag ang isang leader ay pinipiling yumuko sa halip na sumigaw. Hindi gumawa ng ingay si Ezekias, hindi siya nagdeklara ng banal na digmaan, hindi niya pinalabas na siya'y mas banal kaysa sa totoo. Siya ay naging totoo. At ang katotohanan iyon ay may tinig na umaabot sa kabilang dimension. May mga pagkakataon na hindi mo kailangang maintindihan ang lahat. Kailangan mo lang magtiwala na naiintindihan ng Diyos. At sa mundo ng mga tanong, iyon ay isang tunay na kalayaan. Pero kapag ang ganitong klaseng panalangin ay itinaas, hindi ito nananatiling walang tugon. Sapagkat may mga salita na hindi basta umaakyat, sumasabog sila. At kapag totoo ang puso, maaaring hindi agad makita ang sagot, pero darating ito. Lagi. Habang nilalanghap ng lungsod ang tensyon at umaalinga-aungaw ang mga pagdaing sa templo, may isang kakaibang bagay na malapit ng mangyari. Hindi lamang dininig ng Diyos ang panalangin ni Ezekias, tumugon siya. At ginawa niya ito sa paraang hindi malilimutan. Isinugo niya si Isaias, pero hindi bilang isang karaniwang sugo, kundi bilang tagapagdala ng isang banal na hatol. Dumating ang propesiya na parang isang talim na pumuputol sa dilim. Hindi nangimi si Isaias. May autoridad niyang sinabi, hindi siya makakapasok sa lungsod na ito. Wala siyang palasong maipupukol. Hindi siya makatatapak dito. Sa panahon ng pagkubkob, ang ganitong salita ay may kapangyarihang baguhin ang kasaysayan. Para bang sinasabi ng Diyos, hanggang dito lang, hindi nalalampas pa. Hindi rin nagkataon na dumating ang sagot pagkatapos ng panalangin at hindi bago nito. Sapagkat may mga pangakong ipinapahayag lamang kapag ang puso ay lubusang sumusuko. Hindi nagdala si Isaias ng planong militar ni nagbigay ng taktikal na tagubilin. Ang dinala niya ay isang espiritual na katiyakan. At iyon ang tunay na mahalaga. Sapagkat maaaring mangako ang mundo ng suporta, pero tanging ang Diyos ang nangangako ng tagumpay kahit walang labanan. Para sa isang bayang nababalot ng takot, ang marinig na hindi man lang makakalapit ang kaaway sa mga pader ay higit pa sa mabuting balita. Isa itong deklarasyon ng pag-ibig at ng soberanya. Ang mas kamangha-mangha, hindi lamang ipinangako ng Diyos ang pagliligtas. Isinaad pa niya ang bawat detalye. Sinabi niya na babalik si Haring Senakirib sa parehong daan na kanyang dinaanan para bang iginuhit na niya ang mapa ng kahihiyan ng kalaban. Hindi ito basta propesiya.
Ito ay isang pagdedeklara ng posesyon. Tumindig ang Diyos upang ipagtanggol ang kanyang pangalan, ang kanyang bayan, at ang panalangin ng isang pusong tapat. Si Isaias na may katahimikan ng isang taong puno ng pananalig ay hindi nang umbinsi, naghayag lamang. At kapag ang isang salita ay mula sa langit, hindi nito kailangan ng palakpakan upang maging totoo. Para sa marami, maaring mukhang katawa-tawa ang sinabi. Nasa labas pa rin ang hukbo. Nandoon pa rin ang mga sundalo handang umatake. Ang banta ay hindi naman nawala. Pero ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang kawalan ng pagsubok. Ito ay paninindigan kahit kabaligtaran ang nakikita. Alam ito ni Isaias. At ang nakakakilala sa likas ng Diyos ay hindi nangangailangan ng patunay para magtiwala. Hindi na bago ng propesiya ang tanawin sa labas, pero binago nito ang himpapawid sa loob. Sapagkat ang kapayapaan ay hindi nagsisimula sa paligid. Nagsisimula ito sa kaluluwa. Hindi iyon ang unang pagkakataon na ipinagtanggol ng Diyos ang kanyang bayan, ngunit may kakaiba ngayong nadarama sa propesiya. Ang tono ay may dalang banal na galit. Hindi lamang laban sa mga kaaway ng Juda, kundi sa kawalang galang laban sa kanyang pangalan. At kapag nilalapastangan ang pangalan ng Diyos, hindi siya mananatiling tahimik. Maaaring mistulang tahimik siya sa simula, pero pag tumindig siya, pati mga bundok ay nanginginig. Si Isaias ang naging daluyan, ngunit ang mismong mensahe ay nagmula sa trono. Hindi na kailangan ni Ezekias na mag-alinlangan, kailangan niya na lang magpahinga at maghintay. Kapag tunay ang tinig na propetiko, hindi ito nagpapagaan ng damdamin. Kinakaharap nito ang takot. Kaya hindi nagdala si Isaias ng mapagpalubag loob ng mga salita, kundi isang hindi matatalikurang hatol. Malinaw na ipinahayag ng Diyos na ang labang ito ay hindi malulutas sa mga estratehiyang pantao. At iyon ang lahat ng kaibahan. Sapagkat kapag ang Diyos ang nanguna, kahit ang imposibleng daan ay nagbubukas. Ngunit may mas kamangha-mangha pang mangyayari. Isang bagay na hindi inaasahan kahit ng hari ng Assyria. At kapag tila ba malapit ng gumuho ang lahat, doon madalas kumikilos ang langit sa paraang walang kapantay. At dumating ang gabing iyon na tila walang pagbabago, ngunit may nangyari. Walang alarmang tumunog, walang sigaw na sumambulat sa mga pader, walang kalansing ng espada, walang pag-utos ng pagsalakay. Isang tahimik, tiyak at ganap na kilos ang naganap. Isang nilalang lamang ang isinugo, ang anghel ng Panginoon. At sa isang magdamag, walang alikabok na itinaas, walang tulong ng tao, 185,000 mga sundalong Asiryo ang bumagsak. Hindi kinailangang bumangon si Ezekias mula sa kanyang higaan. Hindi kinailangang maghanda ng depensa ang Jerusalem. Lumaban ang Diyos at nagtagumpay. Hindi detalyado kung paano isinagawa ang intervention, marahil dahil hindi iyon kayang ipaliwanag sa lohika ng tao. Ngunit hindi maaaring ipagwalang bahala ang resulta. Isang hukbo na tila hindi matitinag ay winasak ng hindi man lamang nagtapon ng isang palaso. Walang pader na nawasak, walang taktika na ginamit, isang malinaw at malupit na pagpapakita ng kapangyarihan
ng langit. At dito natutunan ang isang aral na madalas hindi nauunawaan. Kapag ang Diyos ang kumilos, walang moog, plano o lakas ng tao ang makapaninindigan. Nakakatuwang isipin na ang mga pinakadakilang himala ay karaniwang nangyayari malayo sa mata ng madla. Habang natutulog ang bayan o nagdarasal sa takot, kumikilos na ang langit at hindi ito magulong kilos. Ang galaw ng Diyos ay madalas tahimik pero hindi mapipigilan. Dumating ang tagumpay na tila imposible at walang sino man ang nakakita sa pagdating nito. At marahil ito ang isa sa mga pinakahiwagang aspeto ng pananampalataya. Kahit napapalibutan ka ng mga problema at hindi mo nakikita ang solusyon, maaring may ginagawa na ang Diyos para sa iyo nang hindi mo nalalaman. Para sa mga umaasa lamang sa katuwiran, ito ay isang kabaliwan. Pero para sa mga nakaranas na ng mga pagliligtas na hindi nila maipaliwanag, alam nila ang ibig sabihin nito. Ang anghel na dumaan sa kampo ng Assyria ay hindi lamang may dalang espada. May dala rin siyang autoridad. Siya ang kamay ng Diyos na nagdeklara ng tagumpay ilang araw bago pa ito makita. Ang mukhang malayong pangako ay naging katotohanan na may eksaktong katuparan. At lahat ng ito nang hindi gumalaw ang Juda ng kahit isang daliri. Hindi dahil sila'y walang ginawa, kundi dahil sila'y nagtiwala. Ang pagsikat ng araw kinabukasan ay puno ng katahimikan, pero hindi katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng paghanga. Nang magising ang natitirang mga sundalo ng Assyria, nakita nila ang kanilang mga kasamahan na wala ng buhay. Nagulo ang kanilang kampo, lumipat ang takot sa panig ng kaaway. Samantalang si Ezekias, hindi niya kailangang sumigaw ng tagumpay. Alam niyang ang gabing iyon ay magiging bahagi ng kasaysayan. Isang kwento na ipapasa sa mga henerasyon. Sapagkat may mga pangyayaring hindi na kailangang ipagsigawan, sila mismo ang nagsasalita. At kung iisipin mong mabuti, ito'y nagsasabi ng isang mahalagang katotohanan tungkol sa kung paano pa rin kumikilos ang Diyos ngayon. Minsan, gusto nating marinig ang malalakas na sagot, gusto nating makita ang mga malinaw na kilos, gusto nating maramdaman na may nangyayari. Pero hindi laging ganon. May mga gabi na tahimik na kumikilos ang langit. At pagsapit ng umaga, ang banta ay naglaho na. Hindi dahil tayo ang nakipaglaban, kundi dahil ang Diyos ang kumilos bago pa natin maunawaan ang lahat. At sa kabilang panig ng lungsod, ang isang dating walang kapantay na hari ay nagising sa balitang hindi niya kailanman inakalang maririnig. Halos hindi pa sumisikat ang araw nang matanggap ni Sennacherib ang balita. Ang kanyang kampo na dati simbolo ng lakas at pananakot, ngayon ay mistulang isang libingan sa gitna ng kalangitan. 185,000 bangkay ang nakahandusay sa lupa, walang galos sa mga pader ng Jerusalem. Ang takot na dati niyang sandata, ngayon ay bumalik laban sa kanya. At sa sandaling iyon, naranasan ng hari ng Assyria
kung ano ang kahulugan ng makaharap, hindi ang hukbo ng tao, kundi ang mismong Diyos. Napakalaki ng kahihiyan na hindi na siya nagawang magpaliwanag. Tiniklop niya na lamang ang kanyang kayabangan at tumakas. Bumalik siya sa parehong landas na kanyang dinaanan, pero ang lalaking umalis noon ay hindi na siya ngayon. Ang dating pagmamalaki ay naging pabigat sa kanyang balikat. Walang awit ng tagumpay, walang parangal, walang kaluwalhatian. Tanging katahimikan, takot, at ang malinaw na kaalaman na may nilapastangan siyang hindi dapat. Sa isipan ni Sennacherib, isang tanong ang paulit-ulit na tumatama. Papaano ito nangyari? Ngunit ang sagot ay naroon sa lugar na ayaw niyang pagtuunan sa kanyang paghamak sa kabanalan. Nakakatuwang isipin, walang pagtutol mula sa kanyang mga tauhan. Paano mo nga ba kokontrahin ang pagkatalo ng isang haring nangakong magdadala ng ganap na tagumpay, ngunit bumalik na nakayuko? Ang imperyo ng Assyria. Gaano man ito kapangyarihan, ay marunong kumilala kapag ang lakas ay nadaig ng isang puwersang hindi maipaliwanag ng militar. Sinubukan ni Sennacherib na ipagpatuloy ang buhay, nagkunwaring walang nangyari, tinangkapang buuin ang kanyang imahe. Ngunit may mga sugat na hindi kayang takpan ng anumang salita. Nilapastangan niya ang Diyos ng Israel at ngayon dala-dala niya ang marka ng kaparusahan sa kanyang muka. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang kanyang kahihiyan. Mas matindi pa ang naghihintay sa kanya. O sa pagbabalik niya sa kanyang palasyo na paliligiran ng mga Diyos na kanyang sinasamba, inakalang siya'y ligtas. Sapagkat walang haring umaasa na mamamatay sa loob ng templo. Ngunit doon, sa lugar na akala niya'y pinakamalakas siya, natupad ang hatol. 2 sa kanyang sariling mga anak dahil sa mga lihim na sabwatan ang pumatay sa kanya. At dito natapos ang kanyang istorya. Isang selyo ng banal na ironya. Ang lalaking nag-akala na kayang sakupin ang mga kaharian, hindi man lang naprotektahan ang sariling tahanan. Mahalagang hindi palampasin ang detalyeng ito. Hindi dayuhang hukbo, hindi pag-aalsa ng bayan, kundi sarili niyang dugo ang nagwakas sa kanya. Maliwanag ang mensahe, ang pagbagsak ng isang tao ay hindi nagsisimula sa labas, kundi sa loob. At kapag ang kayabangan ay lumaki ng labis, pati ang pinakamatitibay na ugnayan ay naaagnas. Si Sennacherib ay hindi lamang natalo sa digmaan, siya ay nalantad sa espiritu. At ito ang tunay na pagkatalo. Ang huling hantungan ni Sennacherib ay sumisigaw bilang isang babala na lampas sa panahon. May mga hangganan na kahit ang pinakamakapangyarihan ay hindi maaaring lampasan ng walang kapalit. Akala niya kaya niyang pagtawanan ang Diyos, gawing biro ang pananampalataya, gawing sandata ang kabanalan. Pero sa pinakamapait na paraan, natutunan niyang may mga teritoryo na hindi saklaw ng tao. At kapag sinubukan mong pilitin ang pasukan sa mga ito, tiyak ang pagbagsak. Kahit pa abutin ng ilang kabanata bago ito mangyari. Habang sinusubukan ng mga talaan ng imperyo na burahin ang kahihiyan, isang mas makapangyarihang alaala ang binuo sa loob ng mga pader ng Jerusalem. Matapos ang lahat ng nangyari,
Isang katotohanan ang naitanim sa puso ng lahat ng nakasaksi sa pangyayaring iyon. May mga sitwasyon na hindi kayang resolbahin ng espada, kalasag o anumang alyansa ng tao. Kapag ang Diyos ang pumiling lumaban para sa isang tao, hindi niya kailangan ng pahintulot ni tulong. At ang kahanga-hanga dito, hindi nakabase sa laki ng kalaban ang tagumpay, kundi sa lakas ng pusong nagtitiwala. Hindi dahil sa lakas ng Jerusalem sila nanatili, kundi dahil may naglakas loob yumuko at umamin na tanging ang langit lamang ang makagagawa ng hindi na kayang ayusin ng lupa. At ito ang leksyon na parehong nakakatakot at nagbibigay lakas. Maaaring palibutan, sigawan, at kutyain ka ng kalaban para kasi. Pero kung ang Diyos ang nasa panig mo, hindi siya makakapasok. Para bang may nakatagong pader na tanging espiritu lamang ang nakakakita. Ilang beses ka na bang nakaramdam na parang wala ng pag-asa, na parang ang lahat ay gumuho? Minsan, ang pagkubkob ay hindi sundalo, kundi mga bayarin, sakit, pagtataksil o sariling mga laban sa loob. At sa lahat ng ito, ang sagot ay iisa: magtiwala. Ngunit hindi ito bulag na pagtitiwala na nagpapaanod lang sa agos. Isa itong aktibong pagtitiwala. Tulad ni Ezekias, na pinunit ang kanyang kasuotan, hinanap ang Diyos ng totoo at ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit. Isang uri ng tiwala na umiiyak habang nananalangin, hindi nagtutulak ng pekeng tapang, hindi nagtatago sa mga makikinang na salita. Sa ganitong uri ng pagsuko, kumikilos ang Diyos. Hindi siya naaantig sa makukulay na baluti, kundi sa pusong durog. Sa ganitong konteksto, ang pananampalataya ay hindi isang anting-anting. Ito ay isang paninindigan. Ito ang pagpiling maniwala kahit sinasabi ng lahat na wala ng pag-asa. At ang kamangha-mangha, habang lumalaki ang pagkubkob, lalo namang lumalaki ang oportunidad na makita ang himala. Ang pinakamahuhusay na patotoo ay hindi isinilang sa magagaan na araw. Nabubuo sila sa mga oras na lahat ay tila nawala na. Sa mga sandaling tanging pananampalataya na lang ang natitira. Ganon ang nangyari kay Ezekias at ganoon pa rin ang nangyayari sa milyon-milyong tao hanggang ngayon. Nakakagulat din na matapos ang lahat ng ito, hindi humingi ang Diyos ng pampublikong pagkilala, handog o papuri. Kumilos siya dahil nais niya, dahil nangako siya, dahil mahal niya. At iyan ang bahaging pinaka-nakakagulo sa puso ng tao. Isang Diyos na lumalaban para sa iyo kahit wala kang maibalik sa Kanya. Marahil dapat nitong baguhin ang paraan ng ating mga panalangin. Imbes na laging humingi ng solusyon, baka sapat nang sabihin, Diyos, nagtitiwala ako sa iyo kahit hindi ko maintindihan. At ang pagtitiwala sa ganitong kalagayan ay hindi kawalan ng takot. Ito ay isang pagpili. Ito ang pagpapatuloy kahit nanginginig ang kaluluwa. Ito ang paglakad kahit hindi mo alam ang susunod na hakbang at hindi ito kahinaan. Ito ay tapang na nakabalot sa pagsuko at madalas iyan ang hinihintay ng langit bago kumilos. Kaya sapagkat hindi pumapasok ang Diyos sa pusong puno ng kayabangan, pero kapag may puwang ang pananampalataya, doon siya kumikilos sa paraang siya lamang ang makakagawa.
At hanggang ngayon, daan-daang taon pagkatapos ng lahat ng ito, nananatiling buhay ang katotohanan ito. Kapag ang Diyos ang nakikipaglaban para sa iyo, ang tanging natitira para sa kaaway ay alikabok at katahimikan. Kung nakarating ka hanggang dito, kaibigan, mag-iwan ka ng komento, nakarating ako hanggang dulo, para malaman ng lahat na tinatapos mo ang lahat ng sinimulan mo at na nagustuhan mo ang video. At ngayon, sabihin mo sa akin, ilang beses mo nang naramdaman na parang wala ka ng takas, na ang katapusan ay hindi na maiiwasan? Ilang beses nang mas malakas ang sigaw ng takot kaysa sa tinig ng iyong pananampalataya? Ang kwento ni Ezekias at ng anghel na nagpatahimik ng isang buong hukbo ay higit pa sa isang sinaunang himala. Isa itong paalala na kapag tila tapos na ang lahat, ang Diyos pa rin ang may huling salita. Ikaw ba'y yumuyuko sa harap ng Diyos o pinatitigas ang iyong puso? Pilit mo bang nilulutas ang lahat mag-isa o inihahain mo ba ang iyong sakit sa harap ng altar? Minsan, ang tagumpay ay hindi nangangailangan ng ingay. Kailangan lamang ng tunay na pagsuko. At marahil, ngayong araw mismo, hinihintay ng langit ang tahimik mong hakbang upang kumilos ng may kapangyarihan sa iyong buhay. Kung nakausap ka ng mensaheng ito, kung ikaw ay nayanig o napaisip ng iba, ay mag-subscribe ka na ngayon sa channel, i-activate mo ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video at i-share ito sa isang tao na kailangang maunawaan na may Diyos pa rin na lumalaban para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Dahil may mga digmaan na siya lamang ang kayang ipanalo.